Okay, hindi pa po sila nagtatanong kung saan nyo po gagamitin, saan nyo dadalhin ang napakalaking pera? Ah, hindi naman po. Kasi po, Kilala na kayo. opo. Ano nung bangko? Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. Kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po, Sa, tatlo po Shangri-La ito. Saan sa po? BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Doon sa Kaninong- pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jinggoy?
Kasi po, lagi po kami magkasama ni Boss halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si Boss, galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po-program na gantong amount dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes, follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, provision, of course. meron po Go ba ahead, kayong go ahead. komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan, The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po,
It's with Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director? Under Under the director, Your Honor. pangalanan po For now, I natin. think the director is Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. during my watch, Your Honor, the Okay. director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang hinahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, All right, Senator no, Tulfo. no, it's okay, Sen, I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po, lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, pag flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, You can proceed. si Senator JV. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya?
Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po, ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na, paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank you page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good, pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung, yung strength nung konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... multipurpose buildings? Yes mga po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. No, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor.
All right. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just I'm done. ask- Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay? Because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit, hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas, baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito, hindi nyo susundin dahil plano lang yon. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga
ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun. Sana nga dinodoktor ninyo. Pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bato de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects, hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga, noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng President Duterte po, nung mga panahon po na yon, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga ano po, mga na-mutual terminate dahil ano po, road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba. So, pero naglalaro along these figures? Medyo, More or less? medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit? Pero hindi po ganyang kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 bilyong halaga. This according to PCIJ, ha? Sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay ano po, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway dahil po minsan po nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin pasaway dahil minsan po hindi pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015,
St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayon na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng Peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun, sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. Sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming na blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung ma-lift po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kaming sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalift yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng pickup hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inattach na verified report. At katunayan po, yung building po na yun napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yun, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasuhan kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng pickup or DPWH? Paano ito nangyari?
Sa DPWH po, Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na naman ng projects? kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po dun sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist, tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nagba-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance, tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not Yes. pointing fingers at you. Yes, Your Gusto Honor. namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. After 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Halimbawa, talagang below standard, substandard talaga yung ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo? Na okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, Pero it is incumbent on your part, Yes, being Your the Honor. implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwedeng bigyan uli yan dahil record o, nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Oh, huwag na nating awardan yan. Blacklisted na nga yan eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong pulisiya dito? Your Honor, I think there's two different things actually. The blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard, there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, Your pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila porque nalip na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor. I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1 year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1 year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go back. No question about that. By operation of law, they can go back and participate. Pero kayo may hawak ng pondo ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ito kung mananalo sila? Ipagkakatiwala nyo sa kanila na alam ninyo na blacklist yan dahil marami ang ginawa na kababalagan. Okay lang sa inyo.
Well, this is actually the predicament of the procedure, Your Honor, because I think we cannot prevent actually a qualified contractor to bid. If he is already qualified, Your Honor, and the blacklisting is a separate issue already. Mr. After he has, President, Mr. Chairman, With the permission of Senator just De an La Rosa. interjection, please refresh my my mind and my memory. When you say it is the provision of law, what law? 4566 or Under Republic Act 9184, I think, Your Honor. 8184? Yes, Your Anong Honor. sabi? Procurement law. Yusek Toledo. Yes, Mr. Chair, as to the blacklisting, under the new law of the new procurement law natin, which is 12009, there's already a section there, Section 101, that state imposition of blacklisting with perpetual disqualification. So mayroon na po tayo dyan. So the hope, if I may read, Mr. Chair, okay, the hope shall impose blacklisting with perpetual disqualification based on any of the following grounds. One is commission of a third offense imposed with blacklisting under the Act by the same procuring entity or a combination of 3 violations imposed with blacklisting by the procuring entity and other procuring entities as posted on the GPPB portal, or failure to comply with the provision on warranty that requires to repair any noted defect or damage to the infrastructure project due to the use of materials of inferior quality within 90-day calendar days from the issuance of the order by the hope to undertake such repair. So that's already the provision, Mr. Chair, for the perpetual disqualification of a Pero contractor. 3 offenses. Yes, that's the provision, Mr. Chair, right now. Siguro that would be something for the committee to study. No? Pag-aralan natin kung pwede nating amendahan yan. 3 offenses, parang masyadong marami na yun. Go ahead, Mr. Chairman, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. So, pagkakaalam nyo, nakadalawa pa lang kayo? Strike 2 pa lang kayo? Na blacklisting? Yes po, Your Honor. Isa sa panahon ni Pinoy, isa sa panahon ni PRRD. Dalawa lang. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Lahat ng kumpanya nyo? You have ilang kumpanya nyo? Bali, nag-divest na po kami sa iba, pero may loan po, may pinaloan po kami sa mga kamag-anak namin doon sa mga company na yon. So, bali po, wala pong blacklisting yung ibang company po. So far, ilang suspension lang natanggap nyo? St. Gerard only po. St. Gerard Dalawa lang? po. Dalawa? Yes po, Your Honor. So I agree with the Senate President na siguro, Mr. Chair, baguhin natin yung provision ng batas na yan na i-adjust natin dahil pabalik-balik lang ito eh. Pabalik-balik tayo. So far, Mr. Chair, yan lang muna ako at mamaya, if you allow this representation, pagbalik ni Alcantara, I will ask question. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator De La Rosa. Senator Bam Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Babalikan ko lang yung mga tanong ko kay Secretary Bonoan at kay Mr. Hernandez. Bryce, so dun sa 100, so di ba kanina inamin mo na substandard nga ang lahat ng proyektong nahawakan nyo sa Bulacan. Correct, no? Opo, Your Honor. Okay. Let's say, kunyari, so magkano ulit yung porsyentuhan natin? 25 ang ibinibigay sa... 25 to 30 po sa proponent. Okay, and then? Meron pong sa office na napupunta na 8.5%. Okay. And then kasama po dito yung mga taxes. And then meron po yung mga materials and testing. No, ano na yan? That's the actual project cost, di ba? Yes po, Your So, Honor. kung ihihiwalay mo yung binabayad ninyo na lagay and yung project cost, out of 100%, ano talaga yung napupunta sa proyekto? Sa flood control po, nasa 25 to 30% lang po ang napupunta sa project. At dun sa iba? Sa mga buildings po and roads, nasa 50% po. 50%. 45 to 50% po. Okay. At para ma-fulfill yung project na maayos, obviously,
dapat lagpas sa 35%, no? Yung actual, kasi overpriced siya to begin with, di ba? Tama ba? Opo. Okay, so overpriced ka to begin with. Dun sa nakukuha ninyo, anong porsyento talaga yung kailangan para maging maayos yung proyekto? Sa flood control, kung 25 to 35, sabihin mo ng 30%. 30% lang talaga yung pupunta sa proyekto. Para maging maayos na flood control yan, ilang porsyento dapat yan? Doble? Pwede So, mo okay, pakiulit po, Your Honor? ulitin ko yung mathematics ha. So, merong project cost. Sabihin mo ng 100 million. Okay? Ang sabi mo, pag flood control, yung napupunta lang talaga sa proyekto is anywhere from 25 to 35%. Tama? Tama po. Sabihin natin 30%, yung gitna. Di ba? Kung ginawa mong maayos yung flood control, magkano dapat yung ginagastos ninyo para sa proyekto? Kasi ngayon, 30% lang yung ginagastos ninyo. So 30 million, kung 100 million yung project, 30 million lang yung ginagastos nyo sa proyekto. Kung ginawa nyong maayos yung proyekto, magkano dapat yon? Nasa mga 70% po, Your Honor. So doble, more than double. Opo. Di ba? So masasabi natin, yung budget ng DPW, ito po yung gusto kong tukuyin, yung budget ng DPWH is actually about 30 to 40% overpriced. Kung tama yung kung malalagay talaga sa tama yung project cost natin, it's about 30% overpriced. Correct? Yes po, Your Honor. And that is your personal knowledge mo ito bilang isang assistant district engineer for many years, Bryce, no? Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Tatanungin ko si Secretary Bunoan kasi alam niyo po, sa October 20, pag-uusapan namin ang DPWH budget. Tinanggal na po yung flood control na 200, may nagsasabing 260, may nagsasabing 275 billion. May natitira pa. Hindi po kaya yung natitira ay overpriced pa rin?